ay sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa ikalawang bahagi kung saan meron tayong sitas na pinagkaloob upang basahin po natin at bibigyan natin ng pagpapaliwanag o buhay upang ito po ay magsilbing isang bagay na mahalaga na magtuturo sa atin kung paano natin pakikitunguhan ang buhay nito sa ibabaw ng sanlibutan. Ngayon po, dapat tayo dito sa pangalawa. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 2, versikulo 22 hanggang 40. Ito po binasa ng kanina. Ngayon, hihimayin ko na lang. Ano pong nakalagay dito? Ayon sa kaugalian, ang isang bata na magbubukas ng bahay batak ng kanyang ina ay tinatawag na mapalad, lalong-lalo na kung lalaki. Kaya kung tayo man po ay may panganay na lalaki, meron po siyang gawain na inilaan ng Diyos para sa kanya. Na hindi pa natin alam na yun. Ngayon, kung mapapansin natin, ang kaugalian sa pag-aalay, kapag nagbubukas ang isang anak na lalaki sa kanyang sinapupunan ng ina na ubahi bata, merong mag-aalay siya ng bato-bato. Yung mga maliliit na ibon at saka inakay ng kalapati. Panghandog. Kumbaga, naging habit na po yan ng mga Israelita. Ngayon, mayroong isang tao doon, si Simeon, na siya po ay halos buong buhay niya napuspos siya ng kabanalan at Espiritu Santo. Kumbaga, sinusurinder niya rin niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang katandaan. Pero dahil sa sinabi ng Espiritu Santo, hindi mo mararanasan ang kamatayan hanggat hindi mo makita ang sanggol na walang iba. Ang ating dakilang Panginoon. Kaya pagpasok niya sa templo, nakita niya ngayon yung bata at kinalon niya. Anong sabi niya? Sabi dito, at siya ay napasa templo sa Espiritu Santo at ang ipasok sa templo ang sanggol na si Jesus sa kanyang magulang upang sa kanya'y magawa nila ang nauupo na Jesus sa kaugalian ng kautusan, ay tinanggap niya siya sa kanyang bisig at pinuri ang Diyos. Ano pong hiningi ni Simeon? Ngayon, papanawin mo, Panginoon, ang iyong alipin ayon sa iyong salita sa kapayapaan. Sa magkatuwid, nakita lang ni Simeon ang bata. Imagine, bata pa. Bakit? Ibig ba sabihin, antayin niya pang mamatay si Kristo para ibuwis niya ang kanyang buhay? Kung katandaan na siya, mata lang ang naging instrumento. Mahawakan niya lang at makita ang sanggol. Ready na siya. Dahil Panginoon, papanawin mo na ang iyong lingkod. Sapagkat natupad na ang sinabi mo sa akin na hindi mo mararanasan ang kamatayan hanggang hindi mo makikita. Kaya nung nakita niya na, ready na siya. Isinuko niya na ang kanyang sarili sa Diyos. Tayo po kaya, dapat ganun din po ang ating kaisipan. Katulad ni Simeon. Kung tayo po ay nasumpungan natin ang daan patungo doon sa ikabubuti natin, ikapagtatagumpay natin at ikaligtas natin. Mas maigi pa nga na danasin na natin ang kamatayan.
Bakit? Hindi na tayo magkakasala pa. Lalong-lalo na kung humingi na tayo ng tawad. Yan po ang kaisipan ni Simeon. Kaya kung tayo man po ay binigyan ng chance o pag-asa para gawing instrumento, gawing pamamaraan para gamitin ng Diyos sa ikapaglilingkod sa kapwa, meron tayong pasalin po doon. Kailangan natin ang pagsurrender at pagsuko sa Diyos at let thy will be done. Palagi natin sinasambit sa panalangin, mangyari ang kalooban mo. Ang tanong, nasusunod ba yun? Minsan hindi po. Umulan lang, ayoko magbiyahe. Nangyari ba ang kalooban niya? Ang kalooban niya, andito ka sa templo pero hindi ka magbiyahe. Ibig sabihin, let my will be done, hindi thy will. Kaya po kung mapapansin natin, si Simeon ay naging isang halimbawa ng tunay na pagsuko sa Diyos. Kaya kung tayo man po, nakita na natin kung ano yung mga pinaka-aasam-asam natin, kaligtasan ng ating nag-iisang kaluluwa, nasumpungan na natin at nakita. Handa tayong mamatay kahit kailan. Yan po ay pagsuko sa Diyos. Dahil siya po ang nagbigay buhay, siya rin ang kukuha. Lamang, kung in-extend ng Diyos ang buhay natin, kalooban niya po yung nasunod doon. Kaya kung mapapansin natin, pinuri ngayon ni Simeon ang Diyos. Sabi niya, sapagkat nakita ng ating mga mata ang iyong pagliligtas. Nakita niya palang bata. Paano niya nasabi yung pagliligtas? Samantalang malayo pa sa edad. Kasi sanggol pa. Kasi dahil siya'y puspos ng Espiritu Santo, ipinaunawa niya sa kanya ng Espiritu Santo ang dadanasin ng batang yaon. Na walang iba, sabi dito, at sila'y pinagpala ni Simeon at sinabi sa kanyang inang si Maria, narito, ito ay itinilaga sa ikararapa at ikatitindig ng marami sa Israel. Itinuro niya ngayon yung bata. Itong batang ito ay itinilaga sa Israel, sa ikararapa at ikatitindig. Bakit po? Kasi yung mga marurunong, yung mga eskribas, parisiyo, sadusiyo, mga matatanda ng bayan, sila po ngayon yung mararapa. Dahil iba yung pamantayan ng pagkakaunawa nila ng salita ng Diyos. At ikatitindig naman ng mga walang, o mga hindi nakapagtapos o nakapag-aral, yung mga nasa mababang antas ng kalagayan sa Israel. Nagkaroon siya ng pag-asa sa Israelita para itindig ang kanilang sarili dahil tinanggap nila ang kaligtasan dahil sa ating dakilang Panginoon. At tayo rin naman kasama doon. Kung tayo po ay mananalig sa ating dakilang Panginoon. Kasi wala tayo sa Israel eh. Ang connection lang natin sa ating dakilang Panginoon, pananampalataya. Na pagkamat tayo malayo, naging mapalad tayo sapagkat sumampalataya tayo. Bagamat hindi natin nakita yung butas sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran, mas higit na mapalad yung taong inilapit ang kanyang sarili dahil lamang sa pananampalataya sa ating dakilang Panginoon. Siyempre, applyan mo rin ang gawa. Paano? Yung resulta ng pananampalataya niya na tayo niligtas ng Diyos, dapat yung pagsunod sa kanyang aral. Yun po yung sinasabing gawa. Na dapat wala ka ng kaaway, iniibig mo na yung kaaway. Yun yung mga turo ni Kristo. Ito yung sinasabing gawa. Gawa sang-ayon sa mga turo ni Kristo. Sabi dito,
Meron tayo itong isang babae. Tinatawag na Ana. Isang propetisa. Pag sinabing propetisa, pwedeng patid siya ng propeta o asawa. Ngayon, ito po ay sa lahi ni Aser. Sabi dito, at naroon din naman si Ana, isang propetisa, anak na babae ni Panuel, sa anak ni Aser. Siya ay lubhang matanda na, at may 7 taong nakisama sa kanyang asawa mula sa kanyang kadalagahan. Ibig sabihin, 7 years silang nagsama ng kanyang asawa. Mula nang mapangasawa na. At siya ay bao ng 84 na taon. Ibig sabihin, ilan yung edad niya? Mahigit na 100. Kasi kung titingnan mo, ang isang dalaga, anong edad yung umabot sa kadalagahan? Plus 7 years. Ano ba palagay natin? 20. Plus 7 years, 27. Plus 80, 84, 104. Kasi po, kadalagahan, tapos naging 7 taon niyan na nakisama sa kanyang asawa, tapos naging bao siya ng 84 years. Ganun po ang computation niyan. Depende lang sa edad kung papahaman siya na kailan, kung ilang taon siya nung siya napangasawa. Yun ang i-add natin. Ngayon, sabi dito, at siya'y bao ng 84 na taon na hindi humihiwalay sa templo at sumasamba sa gabi at araw sa pamamagitan ng mga pag-aayuno at mga pagdati. Ganun po kasi ang gawain ng mga babae. Na walang tigil sa pagdaing. Sumasamba gabi at araw. Ngayon, kung mapapansin natin, itong 2 taong ito, si Panuel lumalarawan sa mga lalaki ngayon. Nagaganap ba sa buhay natin na tayo mga lalaki handa natin isurrender ang ating buhay kapag nasumpungan na natin yung pagliligtas ng Diyos? At tayo naman mga babae, tayo ba'y ginaganap din ang kalagayan ng ginawa ni Ana na walang iba? Araw-gabi tumatawag sa Diyos ng pagdaing at pag-aayuno. Bakit po sa lalaki walang sinabing pag-ayuno, sa babae meron? Kasi po, ang kalagayan ng babae kasi marupok, malina. Ang pag-aayuno ay hindi po prayer. Ang tinatawag na pag-aayuno, hindi lang fasting, kundi control, pagpipigil ng sarili. Tayo, ang itinuro sa ating ayuno, hindi prayer. Pagpipigil ng 5 sense na taglay natin. Mata, tainga, ilong, pandama, at pang-amoy. Yan ang kinukontrol natin na hindi tayo magkasama. Kasi po, ang pag-aayuno, siya po ang nakapagpapatibay para magtagumpay tayo. Kasi kung minsan, mapapansin natin, kaya tayo simba ng simba, pero pagdating sa bahay, bungangira, useless. Kaya kinakailangan ang pag-aayuno at pagdaing. Sabi dito, at pagdating niya sa oras din yun, siya ay nagpasalamat sa Diyos at nagsalita patungkol sa sanggol sa lahat ng nagsipaghintay sa katubusan ng Israel. At nang maganap na nila ang lahat ng mga alinsunod sa katubusan ay nangabalik na sila sa Galilea sa kanilang sariling bayang Israel. Kaya yung 2 taong ito, parehas lang po ang ginawa. Nagpasalamat sila sa Diyos. Kaya kung tayo man po, hinahanap natin sa ating sarili ang tunay na kaligtasan. Hindi po gumawa tayo ng mabuti, ligtas na tayo. Wala po. Dahil sa biyaya na pinagkaroon ng Diyos at habang pinahapagan tayo, pinawaan,
Mula sa isang maruming kalagayan na isang makasalanan, pinatawad at nililisan at tinawag na isang anak, naging isang kasangkapang marangal na kalugod-lugod sa Diyos at ginagamit tayo ngayon bilang instrumento. Kahit ordinaryo member tayo, kung tayo ay nagiging instrumento para yung influensya sa mga anak natin dahil sa atin, nababago natin at napapatuwid natin ang kanilang buhay. Mapalad tayo sapagkat nagiging isang buhay tayong ebanghelyo para sa ating kapwa. Kaya po itong kwento dito sa pangalawang aralin, ito po ay lumalarawan sa dalawang tao na naghahanap ng kanilang kaligtasan. Lamang, dahil sa kanilang katandaan, binigyan pa sila ng chance makita yung bata. Tayo naman, nakita na natin yung tunay na pagliligtas. Walang iba. Hindi sa pamamagitan ng paningin na makikita natin si Kristo, kundi dahil sa habag at kinahabagan tayo, ilalapit ngayon natin ang pananampalataya kay Kristo na sa pamamagitan ng pagbuhos niya ng kanyang dugo. Kasi kung walang koneksyon sa dugo ni Kristo ang ating buhay, magiging useless. Kaya, ang pag-surrender sa Kanya, yan yung ginagawa natin kada pasalamat. Kanin ang Kanyang laman at inumin ang Kanyang dugo. Ito po ang magpupulpil na tunay na pagpapasakop kay Kristo. Between Christ and us. Hindi dahil sa kapwa, hindi dahil sa kapatid, kundi yung koneksyon natin sa ating dakilang Panginoon. Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos. Sapagkat nandito tayo, isa tayong instrumento para tumulong sa may mga karamdaman, para mangaral ng Ebanghelyo, para gamitin sa pagtulong na mahabag tayo sa ating kapwa. Marami pa tayong mahikayat upang maligtas sila at sumampalataya rin sa ating dakilang Panginoon. Siguro po, nandito na lang pagtitibagin natin sa oras nito. Salamat sa Diyos. At anuman ang ating mga kailangan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at mapagpalang umaga sa bawat.